Palamati. Okay. Dr. Ernest, no, luyag na to, andiri nga mahibaluan sa karon. Anong assessment sa nga aton sining ahensya sa sining nagapadayon bala ho nga tiga malala na ni kag kakulang abi isang ulan sa pila man kabahin sa nga aton sining nga lugar, Dr. Ernest? Oo. Actually, kung tanawan naton namin ko, daw makatalalang kay diri sa bahin sang Kapis, wala sang ulan. Mm. Pero kagabi nagulan diri Yes. sa amon pisina sa Barangay Lanot. Tapang sa Iloilo City, nagagrabe yung baha dito. Pero ang amo niya ginabasihan abi ang aton nga agency, Department of Science and Technology, kung sa din sa idalom niya ang pag-asa. Kag ang pag-asa naghatag sang El Nino advisory as early as mga 2 months ago. Kag ini siya ginapatuman gidya sa amon kay tungod nga dapat may maximum exposure nga ipabalo gidya sa kadamaan sa aton nga mga pumuluyo ilibin gid diri sa probinsya sang Capiz. Nga hindi ordinaryo nga El Nino, kundi super El Nino ni siya. Nag-develop siya into a super El Nino. Magkambal kita nga super El Nino, meaning base sa scientific studies, nagliwat siya after 150 years or 150 katuig. So, mga ano na siya, imagine 150 years. And dami ko, ini siya masyado kalala ang hambal sa mga scientists natin sa gobyerno, sa pag-asa, kag hambalan nga, ang ginahambal nga makabatsyag kita sang peak sini mag-umpisa sa bulan sang Nobyembre. Kay tungod nga El Nino na siya gani, kay tungod nga gintawag siyang El Nino phenomenon. Sang una, kay tungod nga ini siya nagakatabo sa diri sa Pacific towards some birth ni ni Jesus Christ mo ng Christmas. So, sa una December ni siya nagakatabo pero subong na-predict sa pag-asa nga magalala siya maumpisa sa Nobyembre kag ma-spill over siya until sa April next year. So, bala na to, April next year, pero Mayo, ang ano pa na, kumbaga, summer months pa ina siya. So, namin ko, posible nga dira until April or May. Hopefully, namin ko, hindi siya gidya masyado kalala ang igo diri sa Visayas, especially sa probinsya sang Capiz. Pero sa subong pa lang, ang kita nato sa mga balita nga, sa mga parts ng Mindanao kag Eastern Visayas, malala na ni siyang igo ya bombasan ni May. Mm. Naga 42 degrees Celsius na ang mga sa mga areas sa aton sa Southern Mindanao kag sa Eastern Visayas. So, agad na dala diri sa Panaya, specifically na mention ang province of Iloilo. Maybe siguro ina siya ang Southern Iloilo kag ang southern part of the province of Antique. Okay, yeah. Kag kun lang tawon nato no sa pila abi ka mga posible epekto gid. Ano ini siya ang mga nakikita naton na epekto sa malawig nga drought sa mga kasubaan, watershed kag iban pabi nga mga water sources naton diriya sa aton sa nga probinsya, sir. Gina-expectan nato ng agricultural losses. So, sa subong daw, safe pa, mambal nato nga magtanom kita sa aton nga, mga uyapad sang palay. Pero namin ko, after this cropping, namin ko siguro, together with the Department of Agriculture, they should issue na advice na kung pwede lang, rikawan lang anay, nga hindi. Kasi mabala nato, sa binhi pa lang magasto na, sa abono magasto na sa pag labor sa pagpatanom and everything sa mga inputs nga agricultural inputs naton so magasto na kag daw ang pagpanguma daw parehas sa pagpangisda nga daw sugal bala namin ko may either madaog ka patas ka or kalabanan gid mapierde ka tungod sa aton nga malala nga tsimpo. So subong sa first cropping okay pa lang pero namin ko pag siguro kung mag-second cropping gina-advise naton nga kung pwede hindi na magsugal ang aton nga mga mangunguma nga ano kay tungod nga kung mag-abot ini sa November, Agosto na kita subong, posible nga amo nang pagbunga sa mga palay kag amo man na pag igo sang matindi nga init kag mangin magwa lang ya nga nagaswa lang kita. Mm. Kag mayara bala sa mga water source sa diri sa aton sining probinsya, Dr. Ernest nga nagapakita na bala sang epekto sa nga dugay ng kakulang sang ulan, sir?
So far sa subong wala. Namin ko Mm. kay may mga small water impounding structures kami. Kag ini siya namin ko gina ano gid yan. Ko ning mga tuburan gid yan nga ginkaduan namo sang matindi nga tag-ilinit. Tapos sa subong sige di iya nga tubod. So Mm. far wala pa sang water levels nga level nga na effect sa aton nga water levels kag sa aton mga major reservoir nga gatubod pa nga aton mga suba and everything. Pero amo na gina ano naton nga kung mag ano na mag-abutan niya sa bulan sa Nobyembre hasta sa 2027 sa Abril or Mayo, namin ko dira ya ma-expectar kita nga grabing aton nga agricultural loss, namin ko ang aton nga subsurface nga ocean temperature masyado ka init so magaresulta ini siya sa mga coral bleaching, bombasan ni May Mm. sa coral bleaching. Kag siyempre ang isda kay tungod nga wala siya makaon kag mainit diri ang medyo sa higad sang dagat mapatunga-tunga na sila. So gina-expectar naton nga maiwat ang pagdakop sang mga isda sa aton man nga mga mangingisda. Mm. Pero ano ang posibleng epekto sini abi, no, Dr. Ernest, sa mga tanom, kahoy kag biodiversity, ilabi na kung maglawig pa ha ang ining mamalaya nga kondisyon naton apisar nga masubo-subo lang kaysa iba niya ginabaha to gani, Dr. Ernest. Oo. Kung basta ni May, sa aton mga pananumya, kung mga siguro na aral na sa second year nga natanom nato ng kahoy, namin ko posible nga makasurvive na ini siya. Pero namin ko kung pwede lang naton nga masuporta sa pagbulubunyag kag sa pag ring weeding namin ko nga ano lang paghawan sang iya nga palibot, namin ko okay siya. Sa amon nga mga plantation establishments ng 2024, 2025 kag sa 2025 diri sa may Banwas ang Hamindan kag sa Dumaraw nami ko nakita namon nga nakasurvive sila sang init except lang sa kape Mm. sa coffee nga plantation namon nga ara sa open areas. Pero ang ara aya nga mga fruit trees namon kag mga forest trees kag mga kape nga ara sa may shaded areas survive sa yaya, Mm. survive sila ya. So ginapaabot namon kay tungod nga nga gaulan-ulan subong kung pwede nga lumban namon tong mga iban nga napatay. Pang ari naman napaabot naman nato ng malawig nga tag-ilinit. So Mm. namin ko balay mong kasapatan niya bumbusan ni May makapalagyo ya mo. Mm. Hindi ko kitaya nga mga tao makapanilong kitaya pero ang Mm. tanom niya di wala gid sila ka sang palagyuhan. Kag nakita man nato ng effort kay kasubong nga niya critical naman ang level sa amon nga seedlings kay kadamo gid sa nagapangayos ang seedlings sa amon. So nagapakita lang ina nga madamo ang gusto nga magtanom sang kahoy para magmaayo-ayo ang aton nga kondisyon sa aton palibot. Apang tungod sa malawig nga tag-ilinit namin ko ka-expectar kita nga kung hindi man lang naton niya masaguran niya laban-laban ano gid siya mainit malaya na siya ya. Mm. So, makapal kita ti, mainit man niya matuod, pero dugay-dugay nagaulan man. Mm. Natural ina, may epekto na sang habagat or mga isolated rain showers nga nagkakatabo. Pero ang general prevailing condition, amo gid yang El Nino kung matabo ini. Mm. Pero kung diri sa Rojas City kag sa Pilabi ka mga banwa sa aton siniya nga probinsya sang Capiz, ano ang mga lugar o kon environmental areas abi nga dapat masutukan gid sang aton sini nga ahensya bangod sa drought may ara, Dr. Ernest? Ah, ekspektaran naton nga ang mga sanguna nga ginagyan sang tubig para sa mga saka uyaparan dira sa may Dao, Cuartero, Sigma. Ah, kung hindi iya magtubod ang mabaskog nga tubig nga magulan dito sa may Tapas kag Hamindan Mm. niya, hindi na mamalaman na siya. Hmm. Kaga mo ng Mambusaw River diri sa Banos ang Sigma. So ang pinakamadako nga epekto sini sa coastal areas naton kay balaan man naton sang una ya ang mga tao ya lain sa subong ya kung mainit kaniya madalagan sa mall sang una ya madalagan sa igad sang baybay kag dito magpanginhangin. Pero sa subong ya nga tsimpuya mapatsaga naton mahangin to dang baybay pero namin ko masyado mangyapon kay init ang dapyas ang Mm. init sa aton. So ano siya ang mga epekto sa aton agriculture kag sa aton nga pagkaon. So ang mga ano na siya vulnerable gid ya ang Central Northern Luzon kag bahin sang Mindanao. Diri sa aton maapektuhan niya ya ano ko ang mga pananom sang ang palay kag ang mais ano siya madako gid siyang epekto.
Kag syempre magaresulta ini siya sang food inflation, mataas ang bilis ang aton nga kwan nga sang aton nga bugas kag sang aton nga kwan nga mais. Mm. So, sa energy na naman, ma-deplete ang ating mga reservoir, ang mga hydroelectric plants natin, hindi siya makasupply sa insakto nga kuryente. So, namin ko, nagaresulta ini sa subong pa lang ganing at simpo, ang National Grid Power Corporation naga-issue na sang advisories nga Mm. do critical ang iya sang Western Visayas nga Panay Islands especially nga electric supply ang power supply naton. Ano pa yan kung mag El Nino? Balaan man natin nga kung mag El Nino ya. Namin kung apektado gid yang aton nga kwan nga ano kay masyado kay init ka tiyempo magamit ka sang aircon syempre or electric fan namin ko maggamit kayo gyapon sang kuryente. Mm. So mo na siyang aton nga mga apektado. Kag syempre ang mga dapat siya ang water kag energy conservation naton nga kinahanglan nga gamiton. So kung ano ya, dapat insakto lang ang paggamit sang tubig. Kaya tungod nga kung abusaran man nato, namin ko, balan man nato nga ang water resource naton din siya forever. Namin ko may ara gid na siya nga certain nga hangganan nga maubos gid ni siya ya. Kag balan man nato sa mga nagliligad nga mga tag-init kung ano nga epekto ang natabo sa aton. Namin ko, ayan pa ini ang ginapaabot nato nga Super El Nino sa bulan sa Nobyembre. Mm. Good silingon, Dr. Ernest, kung magpadayon gid man ang drought, no, may posibilidad gid man nga magtuga ini sang mas dako gid nga problema sa supply sang tubig kag kalidad naman yan sang tubig, Dr. Ernest. Yes, namin ko ang supply sang tubig number one. Namin ko syempre ang iba niya nga mga ginakuha naton normally sang tubig mga maninit na ang aton nga mga tuburan. Kag syempre wala sang pag-ulan, wala sang replenishment nga matabo. So posible maapektuhan ang mga water districts kag ang mga dependent lang nga wala sa mga bubon namin ko maapektuhan gid siya. In terms naman sa power supply, inamin ko tungod sa madamong nga tao ang nagakinanglan sang paggamit sang power supply, inamin ko kaya kag hindi sufficiente ang sakto nga power, so dapat i-rotate yaya ang mga brownouts sa na siya. So magaresulta ini sa pagtaas ang bilis ng aton nga tubig kag mataas ang bilis sa aton nga kuryente. So ang pinaka-epekto gid ang aton pagkaon syempre sa aton wildlife, sa aton palibot man. So, mabudlay na abi ang kontrol sa aton nga kalibutan subong kay sang una nang bali lang madugay pa matabo ang climate change sa subong pa lang nga tiyempo ng patyaga naton 15 years ago when climate change was introduced namin ko we thought that it would be for 50 years pa nga matabo. So subong patyaga na gid yan naton nang nagakatabo bumbusan ni May. Kag dapat na yang ang aton na lang yan siguro either ang aton resilience kag adaptation wala na tani mahimo nga mag-reverse ini nga gulpi. So matamat gidaya nga kwan. So kada nga may ulan nga may tsimpo kitaya kag kung pwede lang halungan ginato ng atong palibot. Tanong gito sa mga kahoy global ini nga problema. Pero namin ko bisan sa majutay nga mahimo naton para sa aton palibot. Bisan sa aton lang ya mismo nga palibot nga mahagan-hagan ang init nga mabatyaga naton kag masiguro naton nga ang supply sang tubig sa aton ko sigurado gid especially ang mga Pilipino wala na yan nagambal nagapaligo lang sa isa kadlaw kung tag-ilinit iban ganit tatlo ka bes sa kadlaw nagapaligo kung tag-ilinit ang problema naton kung limitado ang supply sang tubig so dira naton mabatyagan kung ano ka-importante ang tubig. So samtang nanggambal naton nagainit diri sa probinsya sang Capiz, apang din to grabe ang basa sa syudad sang Iloilo, kag sa mga parte sang Iloilo. Namin ko nga isa lang kita ka isla pero lain-lain yang tsimpo. So dira naton makita nga amo na ning epekto sang climate change sa aton may iban nga mga lugar nga maulan kag ginabaha kag may aram man nga lugar nga masyado kainit. So kung nakita naton sa Luzon sa Muntinlupa Paranaque yata nga nagtipon ng basura, di ba? Sa idalom sang Taytay dito. O di na naton makita yaya nga
hindi lang responsibilidad sang DNR ini, hindi lang ini responsibilidad sang local government units naton. Kay usually ginasalig nato sa local government units naton kay mayor, kay mayor nga sila ang magkolekta sa mga aton nga mga single-use plastics. Nga muna, mga kuhan. Pero naikutan mo naton man niya, ang aton personal nga responsibilidad, dapat man niya sang ligad nga sa bato, ang mga top management officials sang amon nga departamento sa DNR nag-guest sa isa ka radio station sa Manila. Kag gina-discuss nila dito sa amon nga secretary nga si Attorney Juan Miguel Cuna, Mitch Cuna, kag sa amon man nga regional executive director si Attorney Ramar Nilo Pasco, gina-discuss nila na subong ang posibilidad nga pagpasabat sang mga private companies nga nagaproduce sining mga single-use plastics. Mm. Kay hindi lang niya kumo nga ipasa niya sa konsumidor, ipasa sa local government units, ma-overwhelm niya ang ating mga mayors kung magamusina. So dapat kaya may responsibilidad man ang aton nga mga private companies nga nagaproduce ang single-use plastics nga amo ni nang ginakatunaan sa aton nga pag laptas ng basura ikapin pa kung may pagbaha. So nadumduman ko pa sa mga medyo bata-bata pa ko bumbasa ni May. For example, ng mga panit sa mga shampoo, mga panit sa mga kuana. May mga raffle na sila nga ginabutang sa sobre kag ginaano siya. Ina siya isa ka maayong ilimuon sa isa ka private company. Agud matipon niya ang packaging niya nga among nagahimo nga basura naton. Mm. Kag ang proper disposal dapat wala lang ko hindi ko aware kung ara na sa Ecological Solid Waste Management Act, but I think it's timely that the top management of the DNR has thought about that it's not the sole responsibility of the DNR and the local government units, especially our mayors. Kaluoy man ang mga atong mayor nga sila na yung mag-atindir sang sina. Dapat ang mga private companies natin nga nag-produce sa single-use plastics, dapat may responsibilidad man sila nga magtipon sang ilang nga produkto agud nga himo nga solid waste nga tipunon ina siya liwat kag i-dispose ang insakto. Hindi lang ya local government units. Okay, yeah. So sa bahin sang DENR, may programa bala kita, Dr. Ernest, para sa water conservation, kag rehabilitation, abi sa mga watershed naton nga mahimo mapaayo pagid sa siniman abi nga panyampo naton, Dr. Ernest? Tungod sang flood control scandal namin ko na dumduman sang gobyerno nga dapat gali iya nga magplano ka, hindi kaya maghimo sang flood control dito sa mga malubok nga lugar. Dapat kaya nga ang mabalik agid ya sa watershed, sa kundi nang puno sang watershed dito kaya ya mag-start sang imo nga flood control. So flood mitigation measures dito pa lang sa babaw, hindi nga diri na sa dalom. Kay kung punggan mo na diri sa dalom kag hindi mo na ya mabaskog ang tubod dito sa babaw, wala iya pulos ang structures natin diri sa dalom. So dapat dito pa lang pagpananom sang kahoy, dito kay may mga flood mitigation measures ka dito nga nagaayon siya dapat nature-based solution. So naga-shift na ya ang policy sang DNR sa top management namon na dapat nature-based solutions na kag hindi lang puro nga gray concrete ang ang solution sa aton nga problema. Bala ko mabudlay na sa iba naton nga mga pumuluyo kag sa mga politiko, especially kay tungod they love infrastructure. I think the proper solution is nature-based solutions. It would take namin ko a very long time to solve these problems, but namin ko once galing nga in place na ang nature-based solutions, medyo forever na ang forever na yung pag-solve mo sa problema. So, namin ko mabudlay lang maghulat sa insakto nga tiyempo, pero magabot ang nga tiyempo dahil hindi mo na siya pagpermimahon. So, sa siyudad sang Rojas, makita natin man niya, maswerte lang kayo may mga suba diri nga sa tunga sang siyudad nga nagaagi. May mga mangroves kita dira, so dapat gidya nga halungan naton ng aton nga mga mangroves dira. Kami ko nga may inagyan kami sa nagligad nga si Manang ang cutting sang mangroves kag akon ganigin na pausisa kag kapag courtesy Coleman sa amon regional executive director kay Governor Fredenil Otto Castro nagmuno man siya nga dira sa may unhan dira sa
isa ka township diri nga may taytay dira nga may cutting sa mangrove. Sige Mm. pakatuan ko sa akon mga tao. Kag nakita gid may cutting sa mangroves. Hindi ko Mm. kag balalikon pa nila kay tungod nga gusto nila mag-interview gid ya kung sino ang naghimo sina. Ang problema diri Bombo sa anime sa hindi lang diri siguro man pero nimi Oo. ko generally sa probinsya sang Capi siya ang kadamot isang barangay nga ambot. Mm. Yun, puro kung sino ambot, ambot. Wala sila ya naga-care. Imagine mga barangay officials naton Mm. ginapamangkot sa mga tao diri sa amon monitoring and enforcement section. Wala kuno sila kabalo nga ilan na gid ya barangay gani. I mean Mm. ko wala sila kabalo nga tabuin na nga may nag-cut sa malapad nga mangrove area. I mean, balang kung gusto man na sangguro sang tag-iya or nag-claim nga tag-iya nga i-develop na. Mm. Pero ang bottom line naton, ang long term naton nga development, nagresulta sa mga man-made disasters mismo. So ko imbes pa nga katubigan pa ina, nga mangin mabugnaw kita namin ko gusto nila i-develop into real estate siguro ano wala sila kabalo nagapanumdum sa long term nga effect sina sa aton nga environment. So mo na galing ang problema nga ah, ang DNR nag-struggle man bisan nga kadamo sa amon lapad sa amon silakpan pero wala gani kami sa top 10 sa budget priorities ng ating nga gobyerno. Mm. So ina man siya isa ka masubong kwan but we are mandated to do our work. So, Miko, we have to do that, Bombosan ni May, sa amon lang gamay nga pamagi. Uh, pagpagi man sa inyo, sa Bombo Radio Rojas, kag sa ato ng mga iba ng mga media partners, pasalamat din kami nga ginatagaan nyo kami sa oportunidad nga makaistorya sa mga pumuluyo. Pagi sa imo, Bombosan ni May, Mm. kag mag-disseminate mo ini nga mga information, agud makaabot man sa ila. And hopefully namin ko makahatag inisang tip nga kung ano ang maayong himuon kag hindi gid ka mo magkuan sinanam kung maghadlok for example nga magtudlo or maghatag sang tips sa DNR kung sino ang aton mga environmental violators kay tungod ba lang ko man nga kung maghatag kami itago na mo niya ang inyong inyong nga mga ngalan and Mm. everything protektahan naman ina kag kung hindi na kaya namon sa amon nga level ipasaka namon sa regional level kay tungod nga bala naman kisa may mga dalagko man nga mga tao sa likod sina so naman ko pero kung magpadaog lang ta na sa ila syempre ultimately ang mapierti ang environment kay ang mga pumuluyo mo sa anime. Amo ni gani 'no, kay do na-catch mo gid nga kung sini nga atensyon, Dr. Ernest sa part bala nga, kung pamangkuton mong pila ka mga opisyal wala sila makahibalo. That's why bala nga, sa nasiling ta na gani kinahanglan tang kooperasyon sa ngaton sini nga mga pumuluyo, ilabi na sa ngaton sini nga mga opisyal 'no, sa tagsa naton ka mga kabaranggayan ti paano sila to makakooperar kay kung pamangkuton mo gani mismo sila sa ila na gid lang sini nga barangay wala sila makahibalo kung anong nagakatabo bala sila sini nga palibot kapin pa kung may mga problema kita nga nakita, Dr. Ernest? Oo, Bombo's Anime, hindi ko lang i-specify kung ano nga barangay pero Mm. dito sa Roa City, dito sa Roa City, tatlo giga kagawad na interview sa ngamon mga staff sa monitoring and enforcement section. Tatlo ka kagawad pero wala sila, ambot ka no, wala sila kabalo, nga nagakatabuin na. Sin ko, na ano man, wala man siguro sa nagapanapas sa mga groups ang gabi, kahit Hmm. hindi kitaon, kahit may tubig, nga mo na, niko, base ko na naman tabo sila. Pero ko, it is impossible namin ko sa tatlo ka barangay kagawad nga wala sila kabalo nga nagkakatabo sa ilang nga barangay nga bala man nato ng iban di ba kung ano gani nga mga matabo ng mga intriga nga ang kabalo man sila magmarites gani Yes. nan ko ayun na pa yan sa parte sa environment hindi o sa mga gamay trivial nga mga bagay nagkakatabo sa ilang mga pumuloy bala nila pero namin ko kung maghabot na gani sa tipig sang environment, namin ko daw wala lang sila naghahatag sang atensyon. Ang wala sila kabalo, ang long-term effects ni sa aton. Hindi man natin ginapunggan ang development, pero namin Mm. kibutan natin sa insakto nga pamaagi. Ang pinaka-bottom line niya, if we protect the environment, if we protect the future of the present generation. Okay, sige. So, at least naibalaan ta 'no, Dr. Ernest ang natuhoy man sini base kag kun may ara ikaw, sa pila man ka mga mabilin dira nga mensahe sa bahin sa ngaton sini nga
DNR sa mga kapisdon naton parte sa pag-atipan sa ngaton sini nga mga kasubaan, watershed, kag iban pa nga mga natural resources naton samtang yara pa kita sa siniman nga kondisyon, Dr. Ernest. Balang ko bumbasa ni May nga hindi man niya tanan niya, we are a poor country and we have many people who are living below the poverty line. Especially ang amon nga mga mga farmers, ang upland farmers, they are the poorest of all the farmers. And kung gaintindihan man namon nga wala sila pangabuyan, pero kung mahimo lang ya, palihog lang namin ko, hindi lang kamo magkaingin sa aton nga mga binukid. Kaya may ara kami na po sila. Ako man nila, galing kayo namin ko, alang-alang tani, kung hingabuton tagi diniya, tanan-tanan sila, basi magutok ka natin nga presuhan. Pero ang point natin nga, intindihan natin pero namin kung aton lang ya, ang gamay nga pag-ulikid ninyo sa mga tao, nga ari diri sa ubos. Kaya tungod nga kung makita man natin, kung wala sang kahoy kag hindi na mahawiran sang kahoy ang atong topsoil naga ano sa aton nga suba amo nga brown ang atong nga suba topsoil ina kag ang topsoil dira ang richness sang nutrients sang isa ka duta so sa kadugayon kung wala na topsoil nagalanggod ang duta naton so magwa sinaya ang tanan nga tubig nga hindi mahawiran maano gina diri paubos so amo na nagatuga nga nagasaka ang tubig kag nagadugangan pa sang volume sang ulan mataas na yang level sang baha diri so natabo na sang tropical depression Ramil nga for the first time ang syudad sang Rojas gimbaha so namin ko siguro ay opener inatanan sa aton hindi lang sa mga taga Rojas kundi sa bilog nga probinsya sang Capiz bala ko mataas man ang environmental awareness sa mga pumuluyo diri. Pero dapat pa naton porsigihon ina kay tungod nga aton nga dapat panamdumon hindi lang ang short term nga income nga mag-gain naton kundi nga ang long term nga benepisyo para sa aton nga environment. So sa subong nagapangatubang kita sang isa ka palaabuton na Super El Nino sa bulan sa Nobyembre asa sa 2027 ini namin ko dira naton dapat preparahan kag dapat nga sa aton subong critical kita sa parte sa aton environment kay kun magwala na gani sang isa ka tulo nga tubig nga magtubod sa aton mga gripo kag madumduman naton nga kun magulan gani grabe man nga baha nga tubig sa bilog naton nga palibot pero hindi man natin mainom dapat hindi short ang aton nga memory dapat hindi short aton memory dapat tandaan naton nga makabulig kita hindi lang para sa atong kaugalingon kundi para sa bilog nga komunidad kag para sa bilog nga probinsya. So amon nga panawagan niya Bombosa ni May paagi sa inyong estasyon nga kabay pa nga magtaas gid ang awareness ilabig gid sa mga kabataan naton subong kag sa aton nga mga vigilant kag mga pumuluyo hindi ko maghadlok magsugid sa DNR kay kami ma-responder gid kami kung ano gidya ang mga environmental violations nga nagkakatabo diri. Hindi ina tungod nga nagahingabot kami sa iban nga sa pila ka mga katawhan naton. Ina tungod nga gusto naton pangapinan ang aton nga palibot kag dunang manggad. Okay, sige. So, with this time and information sa liwat nga ginatag mo sa karon diri sa aton sini nga programa sa subong nga aga, Dr. Ernest Federizo Sir. Madamo gid nga salamat sa imo, sir. Madamo salamat kag maayong aga Bombosa ni May. Okay, ang officer in charge mga kabombo na sa aton siniyang Kapenro as well ang aton sining DNR officer sa paghatag diri sa aton sa pila ka mga ihibalo na kag impormasyon man natuhoy sa sining drought conditions kag ang dako nga epekto sini nga posible maeksperiensyahan man hindi lang diri sa aton siniya nga probinsya. 42 minutos nang nakriga da sa 9 sang aga mga kabangbodugang panaton sini nga balita aton nga pagapanumbalikan na pagkatapos ang pila ka mga pahanumdom. Standby. May duha ka mga pulong nga malipot pero dako ang kahulugan.